Isabel's point of view. It's already lunchtime, and we're just waiting for Rafael's friend to arrive here at their house. Yes, Rafael decided na dito na lang daw mag-lunch para madali naming magawa yung plano. To be honest, kinakabahan ako. Baka kasi may makapansin ang gagawin namin mamaya at magtaka pa sa kinikilos namin. Later on, we heard that someone knocked on the door. Si Rafael na ang nagbukas ng pinto ng kwarto niya. "Let's go downstairs, babe. Nandiyan na raw sila." Wika ni Rafael, referring to his friends. Tumango naman ako. Sabay at magkahawak kaming lumabas ng kwarto niya. Nasa hagdan pa lamang kami pababa, ay naririnig na namin ang mga boses nila. Kumpleto silang 4 na pumunta. "Wow, nice pare," sabi nila kay Rafael nang makababa na kami. "Hi Isabel," bati naman nila sa akin. "Mabuti naman Rafael at naisipan mo kaming i-invite ng lunch. Anong nakain mo?" James said habang papunta na kami sa dining. Napatingin naman sa akin si Rafael pero umiiwas ako ng tingin. Nagbaba na lang ako ng tingin para hindi niya makita yung pamumula ng mukha ko. "Wala naman. Let's just have a little celebration because me and Isabel are together." Nakangiti pa na wika ng binata. "Uy, kayo na?" Hindi makapaniwalang sabi ni Jiro. Tumango naman si Rafael at ako naman ay ngumiti sa kanila. "Congrats sa inyo Ate Isabel," sabi ni Zyro sa amin. Nginitian ko na lang din siya. It touches my heart every time he calls me ate. Sana nga siya na. Wika ko sa sarili. "Let's eat," Rafael announced nang nakahanda na ang pagkain sa dining table. Nauna naming pinakuha ng pagkain sina James. Mahuhuli na lang kami. Napansin ko na kaming 6 lang ang nandito sa dining table. Hindi ko pa rin nakikita mula kanina si Tita at Ate Mel. "Babe, where's Tita and Ate Mel? I haven't seen them yet magmula kanina." Tanong ko kay Rafael. Napalingon naman siya sa akin. "Umalis daw si Mom at si Ate tulog pa nung kaninang tinignan ko siya sa room niya." Napatango na lang ako. Nagsimula na rin kaming kumain. We talk about some random things, kaming 6. Anthony also asked kung kailan pa naging kami ni Rafael. Nagad naman naming sinagot. They said that they're happy for us. Napangiti ako dahil doon. I'm glad na gusto nila ako para sa kaibigan nila, para kay Rafael. Minsan napapasulyap ako kay Cyrus habang kumakain. Agad din naman ako umiiwas dahil baka makita o mahalata nila ako. Well, except kay Rafael. Dahil kaming dalawa lang naman ang may alam sa plano. Nang matapos na kaming kumain, ay sinabihan na ni Rafael silang 4 na doon na muna sila sa sala at susunod kami. Bale kaming dalawa na lang ni Rafael ang naiwan dito sa dining. At yun na nga, sinimulan na namin ang plano namin ni Rafael. Kabado ko na baka mahuli nila kami, pero wala akong magagawa dahil yun ang isang paraan para malaman ko ang katotohanan tungkol kay Cyrus. Ilang sandali pa ang lumipas ay nagpunta na kami sa sala at nakipagkwentuhan sa kanila. Pero pagkalipas ng 1 oras ay nagpaalam na rin sa amin ng mga kaibigan ni Rafael dahil may mga lakad pa raw ang mga ito. "Ipatas na natin to," wika ni Rafael na hawak ang mga ginamit ni Cyrus. "Now na?" He just nods his head. Pumayag naman ako. Nagbihis na ako at ganun din siya. It's already 2 p.m. nung umalis kami ng bahay nila. We head towards the DNA testing center at dinala ang sample, which is yung utensils na ginamit ni Cyrus kanina. Iko-compare yun sa akin. And we'll just wait for the results. Sabi nang nandoon sa laboratory ay maghintay daw kami ng 2 to 5 days bago makuha yung result. Tatawagan na lang daw kami kapag meron ng resulta. Kaya nag-iwan ako sa kanila ng contact number ko. Pagkaalis namin doon sa DNA testing center, akala ko'y uuwi na rin kami. But Rafael said that we will go somewhere. He will show me something daw, kaya nagtaka ako. "Where are we going? At ano naman ang ipapakita mo?" Takang tanong ko sa kanya habang nakataas ang isang kilay. "You'll see, babe." Yun lang ang sabi niya. Well, hindi naman ako kinakabahan sa kung saan kami pupunta. As long as I'm with him, kampante ako. Hindi naman matagal ang biyahe namin papunta sa sinasabing pupuntahan namin ni Rafael. The place is on subdivision at huminto kami sa tapat ng isang malaking bahay. Mas malaki nga lang ng kaunti yung bahay nila Rafael, but the house is still big. "May bibisitahin ka rito?
A relative or a friend? I asked Rafael habang tinitignan ang labas ng bahay. Nandito pa rin kami sa loob ng kotse niya. Hindi pa kami bumababa. What do you think of that house, babe? Rafael asked, and he pointed the house na kanina ko pang tinitignan. Well, it's good. Maganda yung bahay. I said saka nilingon ko siya. Bakit mo natanong? Tanong ko sa kanya pabalik. He just smiled and didn't say a word. Hey, don't tell me. Nanakawan mo yan? Ang yaman-yaman mo. Nakangiting biro ko sa binata. Parehas kaming natawa sa sinabi ko. But then I turned serious. Seryoso, anong gagawin natin dito, babe? Tanong ko sa kanya. Tumigil naman si Rafael sa kakatawa. Pero nakangiti siyang nakatingin sa akin. I raised a brow at him, waiting for his answer. That house is actually mine. No, I mean ours. He answered, and it made me shocked. Nanlaki pa mga mata ko nang marinig ang sinabi ni Rafael. Seryoso? Sa'yo yan? Hindi ko makapaniwalang sagot. Sa atin to, babe. What's mine is yours too now. He seriously said. Seryoso ba, Rafael? Tumangutang-ulang si Rafael habang ako ay medyo gulat pa rin. Natahimik ako sandali. Saka tinignan ulit yung bahay. I can't believe that it's his. Well, I should have expected this. CEO nga naman siya. Unexpected naman na mayroon siyang sariling bahay. Why aren't you staying here then? I suddenly asked Rafael nang makabawi ako sa pagkagulat. It's because mom wants me and ate to stay at the house while we're still single. Para magkakasama kami even though nasa ibang bansa ngayon si dad. And isa pa, ayoko rin naman tumira dito ng mag-isa. He explained na patangu-tango na lang ako. This may sound cringe but I said to myself na titira lang ako sa bahay na yan when I already found the one. Napatitig ako sa binata dahil sa sinabi niya. The one? Then who's that one? I asked in a low voice. Nagbaba rin ako ng tingin. I don't know, but thinking of him with other women makes my heart break. Nalulungkot ako, nasasaktan ako kapag sumasagi yon sa isip ko. The one? He asked, and I just nodded. Well, she's with me right now, and I love her very much. That one is you, babe. He said. He even held my chin at inangati yun para tumingin ako sa kanya. I stared at him for a while and moved closer to him at nagyakap kami ng mahigpit. Baba na tayo. I'll show you our house. Nakangiti na wika pa ni Rafael, kaya bumaba na kami ng sasakyan at pumasok sa loob ng bahay. The house looks good. Ang ganda niya tignan, kahit na kaninang nasa labas pa lamang kami. At mas lalo na ngayong nasa loob na. It's pleasing in the eyes. Nilibot ako ni Rafael sa loob ng bahay. Sa living room kami nauna. Next was in the kitchen and the dining. Sunod naman kaming pumunta sa taas. There were 3 rooms upstairs. And one of it is master's bedroom. And dahil malaki ang master's bedroom, meron doon si Rafael na parang office niya kumbaga. The 2 other rooms ay tinignan din namin. Magkasing laki rin iyon ang space. May veranda din doon sa may taas. May naglilinis ba rito, babe? Pansin ko lang dahil maayos naman lahat at malinis dito. Wika ko pa. We stayed at the living room and sat at the couch. Yes, babe. May pinapapunta ko rito para maglinis. Hindi mo lang alam. He said and chuckled a little. Do you like here? He asked. Oo naman, napakaganda rito. I said while looking around. I felt him held my hand. Pinabayaan ko na lang iyon. Then, let's stay here. Let's live here together, babe. Wika ng bata na kinalingon ko. Atin tong bahay na to, babe. This is your house, Rafael. Hindi mo pa naman ako asawa para masabi kong bahay ko na rin to. Natin. Sabi ko sa kanya. Hindi pa. Sabi niya. Dininan pa talaga niya yung huling salita. Pero alam kong darating din tayo doon. Or if you want, we can marry each other now. Mahal na mahal kita, Isabel. Buong puso na saad ng binata. Mahal din kita, Rafael, at napakaswerte ko sa'yo. After the day na walang pasok, ay bumalik na kami sa trabaho. Sabay din kaming pumasok ni Rafael sa company. I greeted Miss Lani when I saw her at the lobby. Hi, Miss Lani. Kamusta kahapon? Pangangamusta ko sa kanya. She smiled at me, saka lumapit sa akin. Okay lang, ikaw.
Nag-date kayo ni Sir Rafael? She's back sa pang-aasar sa akin. No. Sagot ko at napaiwas ng tingin sa kanya. Hindi talaga siya naniniwala. I sighed before answering him. May ginawa kasi kaming importante. Sabi ko na lang at agad na nagpaalam sa kanya. Hindi na ako nagtagal dahil alam kong magtatanong siya. I can tell her that easy. The day went busy for us, lalo na yung mga ibang empleyado sa baba. Kapag napapadaan ako doon, ay nakita kong busy talaga sila. They are showing their efforts and yung pagiging team nila for the company. No wonder why the company is very successful. Bukod sa may magaling na CEO, meron din itong dedicated and hardworking employees. Medyo naging mahigpit ang schedule ni Rafael dahil lang meetings ba ang dinaluhan niya. Umaga't hapon pa iyon. Alam ko na hindi niya napapansin ang oras kapag busy siya, but I'm there to remind him. Kapag oras na ng lunch at snack ay naaya ko siyang kumain. The day passed. Hinatid na ako ni Rafael sa bahay. Kumain naman kami ng binata sa labas ng dinner, kaya hindi na ako kumain sa bahay. Naabutan ko si mamang nagpapahinga na. Nag-usap lang naman kami. Kinumusta namin ni mama ang isa't isa dahil wala ako sa bahay kahapon. Pagkatapos ay nagpahinga na ako. Mabilis na lumipas sa mga araw. Marami rin kasi kaming ginagawa sa company, kaya hindi ko na malayan ang mga araw na lumilipas. Babe, yung meeting mo mamaya kay Mr. Sandoval puntahan mo na yon. Pagpapaalala ko kay Rafael. Mamayang hapon na kasi nakaschedule yung meeting niya kay Mr. Sandoval, and I make sure na matutuloy na talaga yon. Nakakahiya naman kasi doon sa tao, babe. Yes, babe. I won't forget. He said and took a glance at me. Pagkatapos ay ibinalik na rin niya ang tingin sa laptop niya. Tatayo na sana ako at babalik na sa mini office ko kung hindi lang nagring ang cellphone ko. Napatingin naman ako sa phone ko. Nang tignan ko si Rafael, ay nakatingin na rin siya sa akin. I look at the caller ID. Wait! It's from the Laboratory of DNA Testing Center. I immediately answered it. Hello? Good morning? I answered the call. Hello, ma'am. Is this Miss Isabel Herrera? Yes, it's me. Ma'am, I would like to inform you that the result of DNA test is ready. Pwede niyo na pong kunin yung result dito. I gulped. The result is out now. Oh, okay. Thank you. Kukunin ko na lang mamaya. Kinakabahan na saad ko. Okay, thank you, ma'am. I ended the call after that. Napatulala na lang ako until I felt Rafael's hand held my hand. Kaya napatingin ako sa kanya. He's looking at me worldly. Who's that, babe? He asked. It's from the DNA testing center. It said that the result is ready. I saw a small smile flash on his lips. Then, it's a good thing. Mababawasan na yung tanong sa isipan mo. Tama naman si Rafael. Mababawasan nga. Pero hindi ko maiwasan ng kabahan. Hindi ko alam kung anong kinalabasan ng resulta. There's so many questions in my mind. What if it didn't match? Nakakahiya naman dahil pinag-isipan ko yung tao na siya ngayong kapatid ko. But what if it match? What will I do? Babe. Tawag ni Rafael. Yes? Are you okay? He asked worriedly. I slowly nodded my head. I'm okay. He didn't look like he's convinced. I reached his hand and held it. I'm okay, babe. I said and smiled a little. Nakita ko naman ang pagngiti niya, and I felt relieved. I'll just get the result later. I checked the time, and it's already 11 a.m. I'll go with you. Seryoso na saad ni Rafael. No, kaya ko na. Saglit lang naman ako. Kukunin ko lang yung result tapos babalik na din ako agad. Pagkontra ko sa kanya. But babe, I immediately cut him off. No, Mr. Manzano. May meeting ka pa mamaya, di ba? I said in a serious voice. I saw how his brows furrowed. Fine, he said in an irritated voice. I just nodded at him. Hinayaan ko na lang kung naiinis siya sa akin. Ngayon na ako sa kanya hindi nagpasama sa pupuntahan ko. I hope you understand. Lunch came. We still ate together. Tahimik nga lang. It's not the usual na madaldal ako at nagkakatuwaan kami. Hindi na lang kasi ako kumibo. Ewan ko kung ganito nagtatampo si Rafael. Hindi ko muna siya kinulit. When it's near 1 p.m., I decided na umalis na. Nang matapos akong mag-ayos, ay tumayo na ako sa table ko. Lumabas ako ng mini office ko.
And I look at Rafael. He's sitting on a swivel chair while checking his phone. I walk towards him and I stop nang nasa tabi na niya ako. Medyo bumaba ako and then I reach his cheek. I immediately kissed him. Yes, I still kissed him. Kahit hindi namin kinikibo ang isa't isa. I'm going, I said in a low tone, but it's enough for him to hear it. Maglalakad na sana ako paalis kung hindi niya lang ako pinigilan. He held my wrist, dahilan para matigil ako at mapalingon sa kanya. He get his car keys and hand it to me. Di ba marunong kang mag-drive? Use my car. I won't let you commute. He said. Are you sure? Yes. He said in a low voice. Napangiti naman ako at tinanggap yung susi ng kotse niya. I once again moved closer to him and kissed him on the cheeks again. Thank you, babe. I said smiling. It's nothing. I'm going now. Babalik din ako agad. Uwi ka ako. Nagpaalam na ako sa kanya. Niremind ko siya ulit tungkol sa meeting niya kay Mr. Sandoval. Dahil anytime ay pwedeng dumating na yon. Hindi na ako nahirapan sa pagpunta sa DNA testing center dahil gamit ko ang kotse ni Rafael. Madali lang akong nakarating doon at dumiretso agad ako sa laboratory at kinuha ang result. It took a while dahil nahanap ko kung saan. Nang sa wakas ay may bigay na sa akin ay nagpasalamat ako sa taong nandun. Bumalik na ako sa kotse. I stared at the envelope I am holding. Nasa loob noon ang result. Pinag-iisipan ko kung titignan ko na ba o mamaya na lang. But then, I decided na mamaya na lang. Nag-drive din agad ako pabalik sa company. After I parked the car in the parking lot, ay nag-elevator na ako paakyat. When I reached Rafael's office, ay walang tao doon. Maybe, he's still on a meeting with Mr. Sandoval. Doon na muna ako sa mini office ko. I placed the envelope on my table at pinakatitigan niyon. Should I open it? Hindi ko pa rin alam kung anong sunod kong gagawin. Kinuha ko na lang ulit yung envelope. Hingang malalim, Isabel. You can do it. Babasahin mo lang naman yung result. Wika ko sa sarili ko. I decided na tignan niyon. Pero bubuksan ko na sana yung envelope kung hindi ko lang napansin na may pumasok dito sa mini office. Babe, how's your meeting? Are you done? Tanong ko. Lumapit siya sa akin and I kissed him on his cheek. I also give him back his car keys. Yeah, it's done. Okay lang naman yung meeting. Napatango naman ako. What's the result? Tanong naman niya sa akin. Napatingin ako ulit sa envelope. I don't know yet. Hindi ko pa tinitignan. Why? Is there a problem? He asked worriedly. Napailing naman ako. Nothing, I'm just nervous. Sabi ko at nagbaba ng tingin. Don't be. Tanggapin mo na lang natin kung anong kinalabasan. He said. Nagangat naman ako ng tingin sa kanya. Now, open it. I'm just here. Don't be nervous, Isabel. I sighed before agreeing to him. Hawak pa rin ang envelope. Dahan-dahan ko nang binuksan niyon at kinuha ang bond paper kung saan nakasulat ang result. Binasa ko muna yung iba roon. Saka ko inaanap kung nasaan yung result. At laking gulat ko nang malaman ng resulta. Magkapatid nga ba sina Isabel at Cyrus? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.